Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Nerio Herbias. Pahayag ito ni Congresswoman De Lima. Parang panawagan sa taong bayan para sa 2028. Sabi niya, ibalik natin ang daang matuwid. Ibalik nyo kami. Malala nyo ba yung daang matuwid? Yun po ang slogan ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa ngayon, ano bang slogan ngayon? Bagong Pilipinas. Yun natangkuhan. Basta, daang matuwid ang battle cry ng Pinoy administration. And except kay De Lima, no? Kasi palpak siya na DOJ secretary. Sa pananaw ko lang ako, nasa active service pa ako nung presidente si Pinoy. May mga nagawa siya na para sa kabutihan ng taong bayan. Yan ang personal opinion ko. Yung infrastruktura, marami siyang napatayo na mga kalsada, tulay at iba pa. Kasi naglilibot-libot kami noon sa buong Pilipinas. Na-assign ako sa Camp Aguinaldo, sa General Headquarters. Nakikita ko ang kaliwat kanan na ginagawang kalsada panahon ni Pinoy. Kaya saludo ako doon. Pati ang modernization ng armed forces, maraming nagawa ng Pinoy administration. Kaya kung i-compare ko ang Pinoy administration at ngayon, malayong mas maganda ang Pinoy administration. Kasi sa pag-alis ni dating Pangulong Aquino as president, mataas-taas ang kanyang rating. Nasa 68%. Kaya mataas yun. Si Pangulong Duterte naman, 81%. So pareha silang mataas. Kaya yung build ni Tatay Digong, itinuloy lang niya yung infrastructure projects ng Aquino administration. Kaya okay ako sa nagawa ng Pinoy administration. Personal opinion ko lang ito kaya lang kung sa ngayon ibabalik natin sila, hindi. Ibig sabihin nito ni Congresswoman De Lima, kung sino ang kandidato ng Dilawan, ibalik nyo kami. Talonin nyo muna si VP Sara. Bago kayo makabalik, dumaan muna kayo sa fair and square nga labanan. May nabasa kong post na pahayag ni Congresswoman De Lima, kung magtagumpay tayo na ma-impeach si VP Sara, ang pinakamalakas na kandidato ay si Risa Hontiveros na. Kaya doon pa lang sa kanilang statement na ganon, klarong-klaro na ang mga ginagawa nila sa impeachment is purely political. Hindi talaga yung transparency, accountability. Natatakot lang sila na mananalo si VP Sara. Dahil once nga nakaupo ni VP Sara, tapos ng maliligayang araw nila. Si Ronald Llamas mismo ang nagsabi, pag hindi natin na-impeach si VP Sara ngayon, wala na. Next year, 2027, maglilipatan na ang mga politiko sa winnable na presidential candidate, and si VP Sara yan. Kaya pag umupo si VP Sara as presidente, tapos tayong lahat, sabi ni Ronald Llamas, which I agree. Buburahin ni Sara ang mga political families dyan. Example, Marcos, mabubura. Romualdez, mabubura. Sino pa? Aquino, mabubura. De Lima, Hontiveros, mabubura. Yan ang pahayag yan ni Mr. Ronald Llamas, at natatawa ko dahil tama. Kaya takot na takot sila. They are doing their best para ma-impeach nila ngayon si VP Sara. Tingnan natin ang nag-react ko. 7,400 ang nag-react, 7,100 ang tumatawa, 120 ang galit, 104 lang ang nag-like. Sorry po, Congresswoman De Lima. Parang nawalan na ng asim ang Dilawan. Kaya, ang naisip na ng Dilawan, kain suka. Kailangan daw makipag-alyansa sila sa Marcos para mas mataas yung chances nilang manalo laban kay VP Sara. Which is, totoo naman. Agree ako. Si ex-Senator Trillanes, yan palagi ang sinasabi niya. One-on-one daw ang labanan sa So, ang problema ngayon, paano ngayon pag-isahin ang Marcos at Aquino o Dilawan? Mortal na magkaaway yan.
Sino ngayon ang maging standard bearer? Itong si Trillanes, masyadong positive thinker na si Risa Cuno ang magiging standard bearer. Tapos, kung sino man ang pambato ng Marcos camp ay maging vice president. Ano ba yan? Kung ako ang nasa Marcos camp, kung mag-aalyansa man, dapat ang maging presidente yung galing sa administrasyon. Example, si John B. Cremulya. Oh, so alyansa, vice president lang si Risa Ontiveros. Ganon ang posible. Kaya lang, suntok sa buwan, wala akong nakikita na posibilidad na mag-joint forces ang Marcos at mga Aquino o Dilawan. Maglalaban at maglalaban yan. Ngayon, hindi masyadong naglalaban kasi nga, meron silang common enemy, si VP Sara. But pag mawala si VP Sara, ay talagang magpatayan din itong dalawa. So, good luck po, Congresswoman De Lima. Basa tayo sa mga comments. Josepina Sales, di ka ba titigil? Ayaw ko sa iyo. Larimi Baulite, sa daan na liko-liko. Remy Francisco, ibalik ang dating libog. Junel Hilres De Lima, ibabalik ang blank sa kulungan. Masamang salita yung ginamit. Pag ko lang banggit.